Radyo DZWD Last Report. Ay sus, Mariosep, isa pong barko na may sakay na 2,000 sako ng simento lumubog sa karagatang sako po ng Lobo dyan sa Batangas. Si Carlo Mateo sa detalye ng balitang niya, Kaloy. Ipagpapatuloy ng umaga ng Philippine Coast Guard ang Coastal Rescue Operation gamit ang kanilang DS-0 kaugnay ng sampang tripulante ng lumubog na at sinasabi ang siyam na tripulante na nawawala ay hindi naman ang isang pinakawala nilang life raft bagong tutulungan lumubog at ay sa tao ng informasyon mula kay Commander Arman Palido at kapagsalita ng Philippine Coast Guard at ang DAP ng Coast Guard Station Bawang ang suspect message mula sa M2 Mactan Island at ang M2 Mactan Island ang siyang unang nakapag-rescue ng mapinisitang tripulante mula sa lumubog na MV2 Leganza. Ito'y sa bahagi ng ay paano sila ng taonang napinisitang mga tripulante patay sa taonang Siyam na nawawala. Siyam. ay yung sa sinasabing makapaging makawalan ang life raft itong kaso na lumubog ay lang na tripulante ang nakasamparito. Unang tumarip itong MCC Nelson alas 11:30 sa hapon ng umaga laban sa Bayan Delta ang kakaturo ng lupata ang ticket. Tulad din ang may 20,000 tag ng semento. Hindi pa rin batid ng Philippine Coast Guard kung ano ang naging dahilan ng mabilis na paglubog ng MV Nelson na may 20,000 tag ng semento. Habang ang PRA San Juan ng Philippine Coast Guard na nakatak dito sa Philippine Coast Guard Headquarters ay umalik na rin patulo dyan sa area ng Lubok o dyan sa Malabrigo Point sa Batangas upang ipagpatuloy ang search and rescue operation. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo, Sining Radyo DZWD. Walang iwanan. Ito ang sama-sama ating pagiging saksi sa Double B. Super Radio DZWD Last Report. Sabay, mga pasero ng NAIA Terminal 3 ay 4, pati Terminal 4, nagsisimula na raw pong dumami. Nag-uwian na o paano? Sabay ka lang, Manny Vargas, si Divine Reyes ay pupuntahan din natin sa kanyang balita. Yung mga transmission lines, ang mga pasilidad po ng National Grid Corporation of the Philippines. Naapektuhan po ng bagyong Senyang, halos na ibalik na raw lahat sa normal. Alamin natin yung mga balitang yan. Ang oras po natin, 6:32. Ulam mansi. Quick sarap na ulam. Ang quick chow pansit canton. Palamansi. Quick sarap na palaman. Ang quick chow pansit canton. May standard pan yung mauna. Flavor style at ang lasa. Kaya quick sarap na ulam at palaman. Ang quick chow pansit canton. Try! Mas pinasarap na quick chow pansit canton. Sa ulamansi at palamansi. Kahit pansit lang, masarap din. Bili na sa inyong suking tindahan ng Quick Chow Pansit Canton. Di ulamansi at palamansi. Sa bahay na masikip, dadi ko, dadikit. Dikit ng dikit, dadikit, dadikit. Dikit ng dikit, ang dikit, dikit. Kaya buti na lang, iwan na, piso na, bahay na, malaki. Salamat dadi ko, nasa Camellia na tayo. Basta sa Camellia, call 226-3552 or go to camellia.com.ph.
Mga kapuso, ito na naman ang ating kinagigiliwang pambaon. Ang world class na gumagawa ng masarap na picnic hotdog ngayon ay may McKinney Classic Pork Tocino. Yan naman talaga ang dapat tinatangkilik natin yung mga ganyang klaseng produkto Sertipikado po ang McKinney Classic Pork Tocino. Walang MSG, walang salitre, natural ang pagkamalambot, hindi ginagamitan ng chemical meat tenderizer. At ang pinakamaganda sa lahat, napatunayan po na walang antibiotic residue, na ang ibig sabihin, sariwa at walang sakit ang karning baboy na kanilang ginagamit sa McKinney Classic Pork Tocino na yan. Talaga naman ang sarap niyan. World class. Napakasarap talaga. Ang McKinney, ang kauna-unahang meat processing plant sa buong Asia. Hindi lang dito sa Pilipinas, na nabigyan ng ISO 22000 certification. Pangalawa sa buong mundo, nabigyan din sila ng Grand Slam Award ng ating National Meat Inspection Service. 3 taong kasi sunod-sunod nanalo sila bilang Best Meat Processing Plant sa AAA category. Pinakamataas na antas sa Meat Processing Plant Accreditation. Ito pa mga kapuso, ang McKinney ay ginawaran ng Gold Award sa Total Quality Program sa Geneva noong 2012 at noong 2013 Platinum Award sa Germany sa Century Quality Era Award. Kaya kitang-kita naman kung paano ginagawa ang mga produktong tatak McKinney. Personal ang pinuntahan ko ang kanilang planta ng 2 beses na. Mga produkto kaya ng McKinney hotdog, ham, bacon, longganisa at maraming iba pa. Kaya sigurado, malinis at maayos ang pagkakagawa ayon sa mga international standards sa kalinisan, sa kalidad at sa kaligtasan ng mga produktong pagkain. Kaya huwag na kayo maghanap ng iba pa, McKinney na. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Sa linya natin si Provincial Director ng North Cotabato. Ito may kaugnayan po sa follow-up sa nangyaring pagsabog po sa palengke po. Doon, no? Nung pong pagsalubong po sa bagong taon, si Senior Superintendent Danilo Peralta nasa ating linya. Senior Superintendent Peralta, magandang umaga. Si Joel Subel, live po kayo sa DCWB. Magandang umaga po. Good morning. Good morning po, sir. Ano po ang development dito po sa investigasyon ginagawa po ninyo kaugnay po ng pagsabog sa pagsalubong po sa bagong taon at 4 po ang patay po dyan? Any development sa investigation, Senior Superintendent Peralta? Lukul ko rin, unahin ko sana na hindi po 4 ang namatay, kundi 2 lang po. 2 lang? Opo. So yung una is yung Dodo na arrival at yung pangalawa is namatay na sa hospital. Bali 34 ang biktima, 2 po yung namatay at 32 is kalahati niyan is nagpapagaling pa sa hospital at yung kalahati nakalabas na sa hospital. In fact, nung nangyari yung pagsabog noong December 31 is marami-rami rin naman yung nakalabas na agad at slightly wounded lang. Ito yung 2 lang na namatay po yung